my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go.
Amen. Isang mapagpalang umaga po sa lahat mga kapatid. Patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon sa umaga na ito. At tayo ay sandali lang. Asa na yung aking camera? Sandali lang po Ayan. Hindi ko ma-switch yung camera. Dali lang po. Pagka ganito. Okay, sandali lang po. Ayusin ko na lang mamaya mga kapatid, ay good morning sa lahat na nandyan sa live ngayon. Gusto ko sana mag-on ulit ng camera, kaya lang hindi ko maayos, pero ganun pa man ay patuloy tayo pinagpala ng Panginoon sa umaga nito. At nandyan kasama na naman natin sa live si Pastor ngayon. Nakauwi na siya from Pampanga. Ayan, tapos nakahapon yung kanilang constituency meeting at yung kanilang Sabbath fellowship doon. Good morning po sa nandyan sa live ngayon. Sila Sister Shirley, Sister Nympha, ayan, Kuya Melchor, ayan, kauna-una dyan sa live. Good morning po Sister Emily at Sister Valentina Cordoba sa mga nandyan sa background. Magandang umaga din po sa inyo. Sister Teresita, Direct Tres, pagkaloob na natin kay Pastor sa umaga na ito. Ang pagkakataon, buksan ko lang yung kanyang audio. Sige po Pastor, kayo na po. Good morning po. Ayan, Kuya Mel, salamat. Good morning po sa inyo pong lahat mga kapatid at salamat sa Panginoon sa umaga na pinagkaloob niyo sa atin at tayo ay patuloy na malakas at buhay sa mga oras po na ito. So ngayon po ay patuloy tayong mag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon at purihin natin ang Panginoong Diyos sa umaga na ito ay meron na mga directors at ating pong mga ang CLPN. Yan, yung mga bagong directors at salamat sa Panginoon na naglagay siya ng mga tamang tao para sa mga posisyon, para sa ikalalago ng gawain. So ngayon po ang ating pag-aaral, malalim na pagkilos ng Espiritu. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at amin pong inilalapit ang aming pong pag-aaral ngayong umaga na ito. Gabayan niyo po nawa kami at bigyan kami ng kalakasan na nagmumula sa inyo. At amin pong dalangin, Panginoon, ang malalim na paggabay ng banal na Espiritu sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na patuloy namin kayong sambahin at matutunan namin ang mga mahalagang punto ngayong pong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sang-ayon po dito mga kapatid, at hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aalib. Ito yung panahon na kung saan ang ating Panginoon ay nagpapaalam na sa mga alagad dito sa aklat ng John. Upang makasama ninyo siya magpakilanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan. Ano daw? Hindi daw po kayang tanggapin ng sanlibutan. Sapagkat siya ay hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. So John 14:16-17. So ano po ang sabi po diyan? Ang banal na espiritu ay iba sa ating Panginoong Jesus sapagkat ito ay hindi nakikita, samantalang si Jesus Christ ay nakikita. Ang banal na espiritu ay hindi kilala, samantalang si Jesus ay kilala. Ayan. Kaya mahirap tanggapin ang banal na espiritu. Marami ang hindi tumatanggap sa banal na espiritu sa kapanahunan po natin. No? Naniniwala sa tinatawag na doktrina na Trinity. Ayan. Yung iba ay oneness. Ayaw nila ang banal na espiritu, ayaw din nila ang tungkol kay Jesus Christ.
Pero ang pahayag ng banal na kasulatan ay Ama, Anak at Banal na Espiritu ang ipinapahayag ng Biblia. Siya'y ating mang-aaliw, ang sabi po dito. At siya'y ating Panginoong Diyos. No? Another comforter. Dahil may nauna ng comforter, walang iba kundi si Jesus. Ito ay another comforter. Ibang mang-aaliw ang sabi dito. Yan. Ibang persona ito sa kadyusan. Sa madaling sabi. Sabi dito sa ating sa mga makalangit na dako, tila hindi magawa ng bayan ng Diyos na unawain at gamitin ang pangakong ito. Totoo nga ba na hindi natin kayang gamitin ang pangako ng Banal na Espiritu? Bakit? Ano ang dahilan? Iniisip natin na ang mga maliliit na patak lamang ng biyaya ang mabubuhos sa nauuhaw na kaluluwa. Hindi natin nadama ang pangangailangan para sa mataas na pribilehiyo na inihanda para sa kanila sa malaking halaga. So, mga kapatid, ang nasa isip lang pala kasi natin ay yung biyaya ng Panginoon. At ito naman ay sinabi ng banal na kasulatan, ang biyaya ng ating tagapagligtas. Pero hindi natin nakita, hindi natin nasumpungan agad na bukod sa biyaya ng Panginoong Diyos, nariyan pa ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi sa anumang mahigpit sa bahagi ng Diyos, kaya hindi dumadaloy sa mga tao ang kayamanan ng kanyang biyaya. Kung ang lahat ay nakahandang tumanggap, lahat ay mapupuno ng Espiritu. So sabi po dito mga kapatid, ano yung keyword? Kailangan lahat tayo ay nakahanda sa pagtanggap sa Banal na Espiritu. Ayan po mga kapatid, kailangan handa tayo sa pagtanggap sa Banal na Espiritu. Bakit mga kapatid? Dahil kung hindi tayo handa sa pagtanggap sa Banal na Espiritu, hindi tayo mapupuspos. Hindi tayo magagabay. So wag nating mamaliitin ang pangako ng Panginoong Diyos. Bukod sa biyaya ng Panginoon, ang Banal na Espiritu ay handang bumabay sa akin. Third person of the Godhead. Sa pamamagitan ng pagiging kontento sa maliliit na mga pagpapala, binawalang karapatan natin ang sarili para sa pagtanggap ng Espiritu sa walang hanggang kaganapan nito. So hindi masama na hindi makontento kapag ka-espiritual ang pinag-uusapan. Ayan. Pero kapag ka-material na bagay, tayo ay makontento sa meron tayo. Huwag nating habulin ang mga bagay na wala tayo. Kusa lang darating yan kapag ka tayo ay handa na. Diba? Pero pag spiritual na bagay, mga kapatid, huwag tayo makukontento sa maliliit na pagpapala lamang, sa maliit na biyaya lamang natanggap natin. Kundi dagdagan pa natin ang spiritual nating paglapit sa Panginoong Diyos. Dagdagan natin ang spiritual nating pamumuhay sa pamamagitan ng pagtanggap ng Banal na Espiritu sa ating buhay. So, ang sabi po dito mga kapatid, ito yung mga hindrances. Bakit yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin ay na-slow down at kakaunti ang nakatatanggap sa iglesia? Masyadong madali tayong nasisiyahan sa maliit na alon sa ibabaw ng tubig. Yan. Samantalang karapatan natin na umasa para sa malalim na pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Sa pag-asam ng kaunti, tumatanggap tayo ng kaunti. Aba, mahalagang punto ito mga kapatid, na nakukontento lang tayo daw, sabi po, nasisiyan lang tayo sa maliit na alon sa ibabaw ng tubig. Napaka-matalinhaga ito, sa malalim pala na tubig, mga kapatid, sa malalim na karagatan, sa ilalim ng karagatan, mas marami pang magagandang tanawin. Aba, mas marami pang magaganda na makikita. Katulad ng mga corals, ng mga isda, mga kapatid. Marami pang makikita sa ilalim ng dagat. So ganoon din mga kapatid ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Huwag lang tayong masiyahan sa mga maliliit na biyaya na natatanggap natin. Wala pa yan. Hindi lang yan ang kayang ibigay ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Kaya sabi dito, kung nag-aasam ka ng kaunti, edi kaunti lang din ang matatanggap mo. So ibig sabihin, sa pananalangin pala sa Panginoon, sa spiritual na buhay, kung mag-aasam lang tayo at pananalangin tayo, yung malaki na yung idalangin natin sa Panginoong Diyos. Di ba? Yung malaki na ang idalangin natin sa Panginoon. At ano yung malaking bagay na yun? At ano yung malaking
kahilingan na yon para sa Panginoon, yung pong idalangin ang paggabay ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Kaya idalangin ng Panginoon Diyos. Idalangin ang banal na Espiritu na gumabay sa bawat isa sa atin. Ang pangangailangan ng paggawa ng banal na Espiritu ay dapat na maunawaan ng lahat malibang tanggapin ang Espiritu ito at pahalagahan bilang kinatawan ni Kristo. So yung pangangailangan ng paggawa ng banal na Espiritu, mga kapatid, kailangan nating idalangin sa buhay natin. Yan yung malawak na spiritual na pamumuhay, yung malalim na pagkilos. Sabi dito, gawin niyang panibaguhin at pabanalin ang buong pagkatao. Ang mga dakilang katotohanan na ipinagkatiwala sa mga tao ay mawawalan ng kapangyarihan nito sa pag-iisip. Yan. So dito po mga kapatid ko, ano ang number 1 na gawain ng banal na Espiritu sa buhay natin? Baguhin ang pag-iisip. Pabanalin ang pagkatao natin. No? Ma-direct tayo sa katotohanan. Maalala natin yung mga ginawa ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Minsan nakakalimutan natin mga kapatid, yung ginawang kabutihan ng Diyos sa atin. Kapag may panibago tayong pagsubok sa buhay, nakalilimutan natin ang biyaya ng Panginoon, ang naranasan nating kalooban ng Panginoong Diyos nung mga nauna ng panahon na nagdaan sa ating buhay. Bakit ganun kaya, no? Nakalilimutan natin ang Diyos kapag may panibagong pagsubok. Hindi katulad ng Israelites, nakalimutan nila kung paano sila ginabayan ng Panginoon para makatakas sa kamay ng mga Egyptians. Na talagang wala naman talaga silang laban. Pero nung nandun na sa wilderness at marami ng pagsubok na dinaranasan, maliliit na pagsubok lang naman yun, no? Kayang-kayang ibigay ng Diyos, na bumibigay agad sila sa pananampalataya. So tayo mga kapatid ay huwag natin gagawin yun. No? Kundi tayo ay humingi ng paggabay ng banal na Espiritu. Para nang sa ganoon, ipaalala sa atin ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos ang mga katotohanan ng pag-ibig ng Panginoong Diyos at kung paano naging mabuti siya sa ating pong mga buhay. Ayan. Dahil ang sakit ng mananampalataya, pagkalimot. Kahit ang Diyos nakalilimutan. Hindi sapat na magkaroon tayo ng kaalaman ng katotohanan. Bakit? Dapat tayong lumakat at gumawa sa pag-ibig. Ayan. Na iniaayon ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos tungkol sa kanilang gumagawa nito. Sinabi ng Panginoon, ano ang sinabi ng Panginoong Diyos? Ilalagay ko ang aking mga kautusan saan na? Hindi na sa tapes ng bato, sa kanilang pag-iisip. At isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. Sa ganitong paraan na paninibago ang banal na ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Yan. So, Hebreo 8 verse 10. Kung makikita natin mga kapatid ko, no? Hindi sapat yung nalaman mo lang yung katotohanan. Bakit? Kinakailangan mo palang gumawa. Kinakailangan mo palang magkaroon ng aksyon sa Panginoong Diyos. Kinakailangan mo pala na ikaw mismo ay gumawa. Ibig sabihin, i-apply mo sa iyong buhay yung mga katotohanan. No, hindi po pwede na nalaman mo lang, alam ko na yan. Ganyan ang mga tao eh. Ganyan ang mga tao sa panahon natin ngayon eh. Alam ko na po yan. Matagal ko nang nalaman yan. Kaya mahirap nang hikayatin yung mga nag-backslide na eh. Bakit? Kapag dinalaw mo at pinangaralan mo, ang sasabihin sa iyo, alam na namin yan. Alam ko na yan, matagal ng panahon. Pero ang tanong, ginagawa mo ba? Ang tanong, ina-apply mo ba sa iyong buhay? Dahil hindi sapat lamang na malaman mo ang katotohanan. Kinakailangan na i-apply mo rin ito sa iyong buhay. O, sabi pa dito, ako'y magiging Diyos nila. Sinasabi niya, at sila'y magiging bayan ko. Walang katangian ng aking likas na hindi ko ibibigay ang malaya upang maihanda, mailahad ng tao ang aking wangis. So sabi po dito, ano pong talata yung kanina na binabanggit? Ayan. Nakalagay din yan yung ako'y magiging Diyos nila. Yan ay nakalagay din sa John chapter 1 verse 12. Tayo ay magkakaroon tayo ng karapatan maging anak ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hinahanap ba natin ang kanyang kaganapan? Ayun ang malaking katanungan ngayong umaga.
Hinahanap ba natin ang tungkol sa Panginoong Diyos? Hinahanap ba talaga natin ang Panginoon? Sinisikap ba talaga natin gayahin ang karakter ng Panginoong Diyos sa pananalita, sa gawa, o sa ating pong mga iniisip, sa ating pong pag-response sa galit na individual, sa ating pag-response sa galit nating asawa, sa galit nating mga anak, sa galit nating mga magulang, sa galit nating kapitbahay, paano natin na ipapakita ang katotohanan sa kanila? Kapag tayo naman ay nandoon sa bingit ng pagkagalit, sa bingit ng pagkapuot. So sabi po dito, no, yung kaganapan na nagpapatuloy sa takbuhin na iniligay sa ating harapan, ang kaganapan ng kanyang karakter. So nabanggit na naman. So taon-taon ito mga kapatid, nababanggit yung walang hanggang karakter ng ating Panginoon. Bakit? Dahil yan yung normal na resulta kapag tayo ay iniligtas ng Panginoon. Ang normal na response sa kaligtasan ng Panginoong Diyos ay makita sa ating buhay yung karakter ng ating pong tagapagligtas. Yan po mga kapatid. Kapag naabot ng bayan ng Diyos ang takbuhin ito, sila ay tatatakan sa kanilang loob. Puno ng Espiritu, sila ay magiging ganap kay Kristo at ang anghel na nagtatala ay nagsasabi, natupad na. Ayan. So sabi po dito mga kapatid, ano yung takbuhin na dapat nating takbuhin? At yung pong karera ng buhay na ito na makikita natin na finish line na kapag yung ating karakter ay umayos at ito ay kapareho na ng karakter ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Hindi tayo magiging Diyos, kundi kapareho ng karakter ng ating Panginoong Jesus. Yan. At number 1 na karakter ng ating Panginoong Jesus, yung mapagpakumbaba at inaalis yung pride. Alam mo, nakita ko mga kapatid, yan yung basic. Yung fruit of the Holy Spirit na marami, no? Yung basic talaga, maalis yung pride at mapalitan ng humbleness. Pagka yun ang meron tayo mga kapatid, yung pong fruit of the Holy Spirit na yun, na yung mapagmahal, no? Maamo. Yung lahat ng yun ay mapupunta sa atin, makukuha natin. Basta't yung maalis yung pride at mapalitan ng pagpapakumbaba. Ano ang magagawin mo kapag nasagi ang iyong pride? Yan yung matindi dyan eh. Pag nasagi ang iyong ego, ano ang iyong response? Sana idalangin mo na lang sarili mo sa Panginoon para hindi ka makapagsalita ng hindi maganda, di ba? Para hindi ka makapagreaksyon ng pangit na bagay. Yun ang pinaka-the best doon. At ang pinakamaganda, tayong lahat ay tumatakbo sa takbuhin ng buhay mananampalataya. Yeah. Tayo ay tumatakbo. Gaano kalakas yung ating resistensya sa spiritual na pamumuhay na ito. Katulad ng totoong pagtakbo mga kapatid. Kapag hindi ka dyan praktisado, baka hindi ka umabot ng 100 meters, ay hingal ka na at hindi ka na makapagpatuloy kapag hindi ka sanay. Pero kapag sanay ka, kahit lagpas pa 1 kilometro, kaya mong takbuhin tuloy-tuloy na hindi humihinto. Pag sanay ka. Ganon din sa spiritual na pamumuhay. Kapag tayo ay sanay sa pananalangin at sa pagbabasa ng Biblia, hindi agad tayo manlulupaypay. Hindi agad tayo susuko kapag maraming mga pagsubok sa ating pong mga buhay. Bakit? Dahil sanay tayo sa spiritual na pamumuhay. Sanay tayo tumawag sa Panginoon. Kapag ang ating buhay ay naalanganin, kung sanay tayo tumawag sa Panginoon, madali tayo makakapanlangin. Madali nating mapapanagumpayan ng buhay na talagang napakalungkot. Buhay na puro kabiguan. Buhay na talagang ayaw na nating balikan. Nariyan ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, dandang umalalay sa atin. Ang dapat lang nating gawin, sanayin natin ang ating sarili, natanggapin ang banal na Espiritu at kumilos sa ating pong mga buhay. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesus, ano daw po ang hihingin niya? Sino daw po ang hihingin niya? Bigyan niya ang bawat isa sa atin ng isa pang pang-aaliw. Bukod kay Jesus Christ, may isa pang mga aliw. Walang iba kundi ang banal na Espiritu, makakasama nating magpakailanman. Opo, hanggang sa dyan sa langit. Hanggang sa
dumating ang Panginoon kasama natin. Ang espiritu ng katotohanan na madali bang tanggapin ng sanlibutan? Hindi po matanggap ng sanlibutan. Bakit? Dahil hindi nakikita at hindi kilala. Kaya pala marami ang hindi natanggap ng banal na espiritu. Pero mga kapatid, sa atin ngayon na nakikinig sa ating devotional ngayon, naputol na pala, sa John chapter 14, kinakailangan na kilalanin natin ang banal na espiritu at kumilos sa ating pong mga buhay. Dahil ang banal na espiritu kapag kumilos sa ating buhay, hindi na natin kailangan mag-ingay at magyabang dahil makikita na sa pananalita, sa kilos po natin at makikita kung paano tayo mangaral ng Ebanghelyo, ng mabuting balita sa maraming mga tao. So pagpalain tayo ngayong umaga mga kapatid ko at sa mga susunod na araw ay mabubuksan po muli yung God First Morning pero i-connect lang din natin dito sa ating pong devotional. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at patuloy nating idalangin. Ayan, yung pangangaral ngayon po dito sa West Nueva Ecija, hindi ko alam sa ibang distrito, natapos na doon sa Hain. Ayan, natapos sa Hain yung pangangaral. Dito naman, simultaneous dito sa distrito, sa Kalipahan at saka dito sa Kambing. Isama natin sa panalangin, yung mga kapatiran at yung mga magsasalita. Ayan, si Pastor Seth at ang inyong lingkod, isama natin sa panalangin. At yung buong mga makikinig, nawa ay sila'y gabayan ng ating Panginoong Diyos sa mga oras na ito. At gayon din, patuloy natin isama sa panalangin na yung tatay ko, yan, talagang bumalik sa Mamsi at yun, merong karamdaman ng aking tatay. No? Merong slight enlargement of the heart. Pero slight lang naman. Isama natin sa panalangin na ito'y lumiit. No? At humupa ito. Ayun, lifestyle talaga ang kailangan. No? Lifestyle talaga ang kailangan dito mga kapatid. Sama natin sa panalangin. Kaya din po ang mga iba natin mga kapatid na may mga karamdaman din sa mga oras na ito. Si Sister Abel, ang malapit na niyang makumpleto. Nakumpleto niya na ata. Wala pa akong balita uli na nakumpleto niya yung kanyang chemotherapy. Kaya purihin natin ang Panginoon. Malapit niya na matapos yung chemo. At gayon din po si Brother Alpindo. Yan, dyan po sa kanila. Diyan po sa San Felipe, isama natin sa panalangin. At ngayon din po ang iba pang may mga karamdaman sa mga oras na ito ay patuloy natin isama sa panalangin. At yung po may mga prayer requests ay inyo lamang pong ilagay dyan at idadagdag natin yan sa panalangin. Pangungunahan tayo ni Brother Melvin Vilasano para sa prayer natin ngayong umaga na ito. So God bless po sa inyo pong lahat at pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Minammasdan ko ang kapaligiran, mga bituin at buwan, liwanag ng kalangitan, hamog sa umaga, bulaklak sa parang tinig ng ibon, Diyos ang may lalang kahit saan. Bumagyo, huwag mangangamba, si Jesus ang ating tunay na kasama, sapagkat siya ang Diyos at ating pag-asa. Kapayapaan ay sa bawat isa, kahit saan. Sa bawat
Amen. Salamat po sa magandang awit. At salamat din, Pastor, sa magandang message sa umaga na ito. Ano po? Tunay naman talaga na malalim ang pagkilos ng Espiritu. At sabi nga kung ating babalikan yung lesson kanina ay, teka, buksan ko dito ang Holy Spirit ay marami pa sanang kayang ibigay, ano? Walang hanggan yung kanyang kalakasan, sabi, no? Kaya lang tayo lang ay naglilimit. Tayo lang kasi naglilimit, ayaw natin ng mas marami pa sana tayong magagawa sa tulong ng Holy Spirit. Kaso tayo mismo mga tao, hindi natin dagdagan yung kayang gawin ng Holy Spirit. Yun ang point number 1. Ano sa pangalawa? Tunay na kailangan natin ang Holy Spirit para sa ating pagbabago. Ano po? Ang papel ng Holy Spirit sa ating pagbabago ay yun ang tunay na makapagpapabago sa ating buhay. Hindi lamang daw maisusulat natin sa ating puso ang kautusan at atin din namang maisa sa buhay. Kaya kapag tayo hindi nagbabago, malamang ang Holy Spirit ay hindi natin lubusan tinanggap. Ano po mga kapatid, nakakatakot, pero sa isip lang natin na tinanggap natin pero hindi pala, no? So maganda example ni Pastor, ano? Pag daw tinalo yung mga backslider, ang sasagot sa iyo ay, alam na namin yan, Pastor. Alam niyo, may nagkwento rin sa akin isang pastor, may dinalaw sila, backslider. Yun din ang sinagot sa kanila, dinagdagan pa. Alam na namin yan, Pastor. Pagkatapos dinagdagan pa ng, sa iba na lang po kayo dumalaw sa mga hindi pa nabibigyan kasi nabinyagan na rin naman kami. Grabe, no? Grabe, tunay na pag gano'n ang kausap mo, dadalawin pa ba ulit? Papaisip ka tuloy, ano? Kung Panginoon di tayo sinusukuhan, ano naman ang ating gawin. Pero siguro ang Holy Spirit na lang ang gagawa sa kanilang mga puso pagka gano'n, ano? At may mga tao talaga na gano'n. Ano po? Kaya yan ang ating lesson sa umaga na ito. Malalim ang pagkilos ng Holy Spirit. Huwag natin limitahan, mga kapatid. Huwag natin limitahan sapagkat marami pa tayong magagawa sa tulong ng Holy Spirit. Lalo ng higit, pinaka-importante na gusto ko dito yung pagbabago ng ating karakter sa tulong ng Holy Spirit. Dahil dito tayo makakapagbago sa sarili lang nating lakas o kakayanan, ano? Sige po, sama natin sa panalangin ng ating mga prayer request kasama yung father ni Sister Imelda Llena, kagalingan ng kanyang tatay, ano po, meron siyang bukol pala sa kilikili. Sige po, sama natin sa panalangin. Wala na ba sa gawing taas? Wala na. Sige po, tayo manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga po na ito kami lubos na nagpapasalamat at patuloy nyo kaming sinamahan sa aming pagtulog. Binigyan kami ng sapat na kapahingahan. Muli kaming ginising sa umaga na ito na malusog ang aming pangatawan. Makita namin muli kayo sa aming harapan na nagtatawag sa amin, nagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng devotional lesson po na ito. Tunay na kami ay nagpapasalamat dahil mas malalim pa pala ang pagkilos ng Holy Spirit para sa aming buhay. Ngunit sa kabila ng aming pagiging makasarili, selfishness, nililimitahan namin ang kakayanan ng Holy Spirit sa aming buhay. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami na mas malawak pa ang aming maging pangunawa, aming tanggapin ng lubusan ng pagkilos ng Holy Spirit sa aming buhay at alisin namin ang paglilimita upang sa ganun mas marami pa kaming magampanan sa aming mga tungkulin habang kami naghihintay sa nalalapit niyang pagbabalik. Dalangin din po namin ang patuloy na pagkilos sa Holy Spirit sa aming mga karakter upang kami tunay na magbago. Patuloy na isulat ang inyong mga kalooban sa aming mga puso. At ito'y aming gampanan. Gawin namin ang nararapat sapagkat natutunan namin ng hindi paggawa
sa alam naming tama ay kasalanan. Salamat po sa inyong gabay, salamat po sa inyong patnubay. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, ay ito kami pa rin na nagkakasala. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala sa iisip, sa salita at sa gawa. Gayun din sa amin namin sa panalangin ng ang iba pang mga pre-request namin mga kapatiran. Ang pangangaral dyan sa kalipahan na umpisahan ngayong Sunday, Holy Spirit na ang patuloy na gumaway sa kanila at ang kapatiran ay maging mas masipag pa at hindi limitahan ng kanilang kayang gawin. Ganyan din naman ang mga tao na makikinig, naway ang Holy Spirit din na magpaliwanag ng gusto sa kanilang mga isipan at nawa tanggapin nila ang katotohanan na inyo pong inialok sa kanila. Ganyan din ang iba pang mga pangangaral dyan sa West, sa San Manuel, Quezon, dito rin sa South sa amin at sa iba pang mga lugar sa aming mga nasasakupan. Dalangin din po namin si Tatay Divino Alabanza. Siya po ay may karamdaman sa mga panahon na ito at nasa ospital ngayong mga panahon na ito. Patuloy po siyang hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay at kami nagtitiwala at umaasa palagi na kayo ang aming dakilang magagamot. At ipagkaloob po sa kanya patuloy ang kalakasan at muli siyang makabalik sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay at patuloy na magtiwala po sa inyo. Dalangin din po namin ang tatay ni Sister Imelda Liena na siya ay may karamdaman sa mga panahon na ito at siya ay may nararamdamang bukol sa kanyang kilikili. Hipuin po siya, Ama, ng inyong mapagpagaling na kamay at patuloy na maging malakas muli ang kanyang kalusugan at patuloy na makita ang inyong pagmamahal. Nawa ang kanyang mga ginagawang pag-inom ng gamot o mga consultation ng doktor ay patuloy na makatulong po sa kanya at ito ay mawala sa lalong madaling panahon. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Vicky sa ano pa mga kanyang pinagdaraanan sa buhay. Siya po ay inyong samahan at patuloy na patatagin ang kanyang pananampalataya. Dalangin din namin si Sister Hazel at kasama ng kanyang mga anak at kanyang buong sambahayan. Mabigat ang kanilang problema sa panahon na ito. Tulungan niya po sila, Ma, na patuloy silang samahan sa araw-araw na pamumuhay. Ang makita nila ay ang iyong kabutihan, hindi ang mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Patatagin po ang kanilang pananampalataya na kayo at kayo lamang ang aming maasahan. Dalangin din po namin si Sister Melba Tabio Sienson, si kagalingan din kay Sister Irian May Melihor at si Sister Teresita Tyrett Reyes na ganoon din ay nagpapagaling. Samahan niyo po siya sa kanyang pagpapagaling at naway manumbalik ang kanyang patuloy na lakas at patuloy na makapaglingkod, makapagbahagi ng inyong mga salita. Dalangin din namin si Sister Zenaida Manarang na siya ay bagong binyagan at ang inyong comfort palagi at ang karunungan na nagmumula sa inyo ang kanyang maranasan at sa'y maging matatag sa pananampalataya, malayo sa anumang tukso na makapagpapalayo sa kanya sa pagtitiwala po sa inyo. Dalangin din namin ang mga anak at apo ni Sister Teresita Tyrett Reyes na siya ay makasama po nila sa pagsamba, pananampalataya. Kaya din si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Juning Alpindo, si Sister Ana Rospel, si Sister Adel na patapos na or natapos na ang chemo ay patuloy na samahan po siya sa agarang recovery. Karunungan na nagmumula sa kanya, sa inyo ang ibigay niya po sa kanya. Maiwasan mga dapat iwasan, magawa ang mga dapat gawin. Pag sa ganun sa kanyang panumbalik na lakas ay patuloy na makita niya ang inyong pag-ibig at maranasan niya ang inyong paggabay at patnubay. Kailangan din namin patuloy si Tatay Alpindo na mayroon ding karamdaman at ang iba pang mga kapatiran namin, mga pre-request. Ganyan din ang mga pamilya na makikinig ngayon ay samahan ang aming maghapon. Pagpalain nawa kami sa maghapon na ito ang aming kalusugan, ang aming pananalita, ang aming mga gawa. Kasama namin sa ang family ni Ate Milen, ngayong kanyang mga anak, mga apo, mga manugang. Gayon din ang kalusugan sa family ni Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz,
ang family ni Sister Nympha Rivera, kaya din na yung mga nasa Bukidnon, sina Tito Janet Salvado and family, sina Rona, LG, Robert, ang buong Hunsya, Cuevas, Alcosaba family, kasama na sina Ariel Anchona. Dalangin din namin ang pamilya ng San Leonardo Church. Alam namin na ang kanilang pagkawala ng kanilang layman ay isang pagsubok na kanilang kaharapin, at nawa bigyan sila patuloy ng karunungan na nagmumula sa inyo, na kanilang maipagpatuloy ang gawain doon sa San Leonardo sa tulong ng inyong mga alagad, sa tulong ng inyong mga mananampalataya na handang tumulong, handang sumuporta, handang mag-alay ng serbisyo at patnubay. Dalangin din po namin ang kagalingan at kalakasan sa bawat isa na nasa aming mga prayer request. Sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Atel, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Risa Enriquez, Ate Esther Lopez, Marilita, si Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, alam niyo po ang laman ng aming mga puso sa mga sandali na ito. Ang marami sa amin nasa malubhang kalagayan pa rin, ang iba ay nagpapalakas, ang iba ay nasa recovery. At ngunit lahat kami nagtitiwala po sa inyo na kayo ang aming takilang manggagamot, ang aming personal na tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Ang kalooban po ninyo ang mangyari at hindi ang sa amin. Patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Ano po? Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Salamat sa patuloy na pag-share. Ayan. Tingnan niya natin kung ayan, bumukas yung camera ko. Kanina ayaw pero pag-aaralan ko yung paano magsabay kami ni Pastor na naka-on yung camera. Ano po? So ayan, good morning po sa lahat na nandiyan sa live. Sa mga nasa background, good morning din po sa inyo. Sa lahat ng sumama sa prayer warriors, good morning po. Salamat. At hanggang bukas po muli sila Ate Mitch, good morning po Ate Reby, ayan, sila Ate Sally Sanchez, at sa iba pang mga Sister Rose, Chris Encarnado, yung mga iba nasa background na ayan, hindi nagko-comment, ay comment kayo. Ano po? Si Sister Sweetie Burgos, good morning po sa inyo. At sa lahat ng mga nariyan sa background. So pagbalik ng God First Morning, kukonek tayo ulit doon, ano? Pero mas plano kong halimbawa pagkatapos ng message doon ay siguro kung okay kay Pastor, magre-reflect agad ako. Kasi yung reflection doon kinabukasan pa eh. Magre-reflect na lang din agad ako doon. Tapos yung prayer, closing prayer yung sa atin, ano? Kasi namimiss ko yung ating discipleship ministry, ano? Lalo na yung mga prayers natin. So bubukod tayo ng prayer, tayo ito, breakout room. Sa lift na sila yung sa lift na join tayo sa breakout room nila. Yung breakout room natin yan sa atin, ano, yung mga prayer request natin, papanalangin natin. Ano po, kasi pagka ipinasok ko lahat ng prayer request natin doon, kulang po ang kalating oras doon. Ang dami, no? Ang dami. Pag ganun pa man ay masarap manalangin kahit mahaba, no? Masasanay nga tayo no, na lalong mahaba yung panalangin, lalong sumasarap. Parang kaharap mo si Jesus, di ba? Ayan, ano? So ayan mga kapatid, hanggang dito na lamang ngayong umaga na ito. Ang oras 5:49 at ang haring araw, ayan na, pasikat na. Pwede nang tumakbo, pwede nang lumakad. Si Pastor tatakbo na yan. Kako-close lang ng Zoom meeting namin. So ingit ko kay Pastor, ang layo ng narating 10,000 kilometers yata. Ay, 10 kilometers. Grabe, no? Layo yan, 10 kilometers. Sige po, hanggang bukas pa muli mga kapatid. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. I answer yes, I will go. I see the need of people
share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this